Oh, sigurado ako, pamilyar na pamilyar kayo sa kwento ng Pagong at Matsing. Yung nag-aagawan sila sa isang puno ng saging, classic, di ba? Pero teka lang, paano kung sabihin ko sa inyo na yung pambatang kwentong yan ay may mga version na mas brutal, mas komplikado, at may bit-bit na bigat ng kasaysayan ng isang buong bansa? Halika, samahan niyo akong himayin ang kwentong kinagisnan nating lahat. Tingnan nyo to, sa unang tingin, parang simpleng magkaibigan lang sila, di ba? Pero sa likod ng mga guhit na ito ay may nakatagong salaysay. Isang kwento ng pagkakahaman, ng pagtataksil at ng paghihigante na sumasalamin hindi lang sa ugali ng isang tao kundi pati na rin sa ating lipunan. So, dito na papasok yung interesting part. Yung kwentong alam natin, isa lang pala yun sa napakaraming version. At yung mga pagkakaiba sa bawat kwento, yun yung magbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa natin sa sarili nating kultura. Okay, ito yung version na madalas nating marinig sa eskwelahan. Yung medyo sanitized na version, kumbaga. Isang kwentong may malinaw na aral tungkol sa pagpapatawad. Napakasimple, happy ending at perpekto para sa mga bata. Pero, simula pa lang yan ng ating pagsisiyasat. Ngayon, iwan muna natin saglit yung pambatang version na yan. Handa na ba kayo? Kasi sisilipin natin yung mga naunang kwento. Yung mga ipinapasa-pasa lang sa bibig ng ating mga ninuno. At babala, medyo madilim at brutal ang mga to. Grabe no, nakakagulat, biglang naging R18 yung kwento. Dito, yung Pagong, hindi na lang siya basta tuso, brutal siya. Hindi na ito kwento ng pagpapatawad. Ito ay kwento ng sukdulang paghihigante. Pinapakita nito na sa tradisyong oral, ang hustisya hindi laging malinis. Minsan, maduguyan at nagsisilbing isang matinding babala. At kung titingnan natin itong data, parang hindi na nakapagtataka kung bakit kontrabida si Matsing. Sa isang pagsusuri ng mga kwentong bayan sa Pilipinas, lumalabas na 45% ng paglalarawan sa Matsing ay bilang isang kontrabida. Halos kalahati. So malinaw na bago pa man ito isulat sa libro, yung imahe ng isang gahaman at mapanlamang na Matsing nakaukit na talaga sa kamalayan natin. Ngayon, dumako naman tayo sa version na marahil ay pinakasikat sa ating lahat. Yung isinulat at iginuhit mismo ng sino pa ba? Kundi ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Isipin niyo yun ha? Nasa Europa si Rizal noon, abala sa napakaraming bagay pero inukol niya ang oras niya para iguhit to. Sa pag-angat niya ng isang simpleng kwentong bayan para maging formal na literatura, hindi lang niya ito ginawang pangbata. Binigyan niya ito ng pambansang identidad. So eto na yung malaking tanong, di ba? Bakit ang isang revolusyonaryong bayani ay mag-aaksaya ng panahon sa isang simpleng kwentong pambata? Well, dito na papasok yung henyo ni Rizal. Para sa maraming historiador, ginamit ni Rizal ang pabula bilang isang alegorya. Yung mabagal pero matalinong Pagong, sinasabing sumisimbolo yan sa mga Pilipino. At yung malaki at gahamang Matsing, sila ang kumakatawan sa mga mananakop na Kastila. At yung puno ng saging, yon ang yaman ng bayanatan na kanilang pinag-iinteresan. Para mas lalo pa nating ma-appreciate kung gaano ka-espesyal ang version natin, lalo na yung kay Rizal, subukan nating ikumpara ito sa isang sikat na pabula mula sa Japan. Halos pareho sila ng tema pero makikita natin ang malaking pagkakaiba. Okay, pansinin natin itong komparasyon, lalo na sa paraan ng paghihigante. Dito sa Pilipinas, si Pagong solo flight. Talino at diskarte lang ang puhunan para manalo. Sa Japan naman, sa kwento nilang Saru Kanikasen, ibang-iba ang diskarte. Yung inaaping alimango, naganap siya ng mga kakampi, isang lusong, pokyutan at itlog para sama-sama nilang talunin yung Matsing. Dito mo makikita yung cultural values eh. Sa kwento natin, binibigyan ng diin yung talino at tibay ng loob ng isang individual na lumalaban sa pang-aapi. Ang temang yan, sakto sa mensahe ni Rizal tungkol sa pag-asa ng Pilipino. Sa Japan naman, ang focus ay nasa lakas ng komunidad at pagkakaisa. At hindi lang ito basta naging babasahin sa libro. Ang pabula, naging pundasyon din para sa iba't ibang anyo ng sining. Mula sa teatro hanggang sa musika, patuloy nitong binibigyang buhay ang kwento para sa mga bagong henerasyon. Kung iisipin, sa isang banda, aral lang ito tungkol sa pakikisama.
Huwag kang maging gahaman tulad ni Matsing, di ba? Pero kung babalikan natin yung konteksto ni Rizal, yung paglabag na to, mas malaki pa. Ito ay ang pagwawalang bahala ng mga mananakop sa karapatan ng mga sinasakupan. So, tingnan niyo yung paglalakbay ng kwento. Nagsimula bilang kwentong bayan na pasalita lang. Tapos kinuha ni Rizal, ginawang pambansang panitikan at wow, umabot pa sa entablado ng opera. Ipinapakita lang nito kung gaano ka-versatil at ka-flexible ang naratibo ng pabula. Ang simpleng structure niya naging matibay na pundasyon para sa mas komplikadong sining. Sa huli, ang Matsing ay isang salamin. Isang salamin para sa ating mga personal na pagkukulang, ang kasakiman, ang panlalamang. Pero sa paningin ni Rizal, naging salamin din ito ng mas malaking inhustisya sa lipunan. Ipinapaalala sa atin ng pabula na suriin natin hindi lang ang ating sarili, kundi pati na rin ang sistema ng kapangyarihan sa ating paligid. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kasi madalas, yung mga kwentong inaakala nating pambata lang, yun pala ang naglalaman ng pinakamalalalim na katotohanan tungkol sa ating pagkatao at sa ating kasaysayan bilang isang bansa.